Ang kabaitan at katarungan ay hindi magkasing kahulugan. Maging mabait at magtrabaho naman para sa hustisya. Dahil wala talagang hustisya kung walang katotohanan, at walang katotohanan maliban kung may bumangon upang sabihin ang totoo. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang naging huwarang ama sa kanyang pamilya. Ng ibang bayan, nagtiis na maraming hirap at nagsakripisyo maibigay lang ang pangunahing pangangailangan ng pamilyang naiwan. Ngunit anong saklap ng kapalaran ang inaakala mong pinakaligtas na lugar na napapalibutan ng matataas na pader ay siya pa palang pinakamapanganib sa lahat. Dahil sa isang iglap ay gumuho ang mundong kanyang pinapangarap matapos ubusin lahat ang kanyang pamilya ng mga taong sinapian ng kasamaan. Ang kwento ng mga sakripisyo, pakikibaka at habang buhay na pagsigaw ng katarungan ni Ka Lauro Visconde. Ang trahedyang gumimbal sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Kagaya lang din ng isang tipikal na pamilyang Pilipino, si Lauro Visconde ay minsan ang nangarap na magkaroon ng maayos na pamumuhay. Siya ay isinilang noong taong 1939. Napakabuting tao niya kung ilarawan ng kanyang mga kaibigan. Dekada 70 na mapangasawa niya si Estrelita at nagkaroon sila nito ng dalawang anak na babae na sina Carmela at Jennifer. Walang ibang hinangad si Lauro kundi ang magkaroon ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Minsan na siyang nakipagsapalaran sa ibang bayan upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Si Lauro ay nagtatrabaho bilang cook sa Amerika habang ang kanyang mag-iina naman dito sa Pilipinas ay nakatira sa isang subdivision sa BF Homes sa Parañaque City, sa pag-asang iyon ang pinakaligtas na lugar para sa kanila. Napapalibutan ng matataas na pader at may gwardiya pa sa gate. Ang kanyang asawa na si Estrelita ay full-time sa pag-aalaga sa kanilang dalawang anak habang ang mga ito ay nakakapag-aral sa maayos na paaralan. Subalit ang pag-asang nasa maayos na kalagayan at secure na pamilya ay bigla na lang napalitan ng hapis at hinagpis sa isang iglap. Dahil noong ika-30 ng Hunyo ng taong 1991, ang kanyang mag-iina sa subdivision ay natagpuan na lang na wala ng mga buhay sa paraang hindi mo maiisip akalaing magkakaganon. Halos 50 tama ng patalim ang sa kanila'y ibinaon ng mga walang awang salarin. At ang masakit pa nito, ang kanilang panganay na anak na si Carmela na noon ay 18 anyos pa lamang ay nakitaan pa ng palatandaang ginalaw ang pagkababae. At ang bunso naman nila na si Jennifer na noon ay 17 taong gulang pa lamang ang siyang nakatanggap ng pinakamaraming tama sa katawan. Sobrang brutal ng trahedyang iyon sa kanilang buhay na nabansagan din bilang Visconde Massacre. Nangyari ang lahat ng iyon nang walang kamalay-malay si Lauro Visconde habang siya ay nagtatrabaho sa Amerika. Gumuho ang kanyang mundo na makarating sa kaalaman ang balita sapagkat ang lahat ng kanyang pinaglalaanan ng pagod at pagsisikap ay nawala ng lahat. Di masukat na sakit at hinagpis ang daladala ni Lauro sa kanyang pagbabalik dito sa bansa. Ang isa pang masaklap na pangyayari ay tila ba hindi pinag-ukulan ng tamang atensyon ang kaso ng kanyang mag-iina sapagkat wala namang espesyal sa pamilya ni Lauro dahil sila ay mga ordinaryong tao lamang. Hindi rin sila sikat at lalong walang koneksyon sa lipunan. Sa simula pa lang ang investigasyon ng mga pulis ay kaduda-duda na. Wala silang naipakitang saksi na posibleng nakakaalam ng pangyayari. Bagaman meron silang naiharap na 6 na mga sospek at napaaming sila nga ang mga salarin, ay kinukonsidera na ng mga pulis na tapos na ang kaso sa pag-amin ng mga salarin na ito pagkalipas ng 3 buwang investigasyon. At dahil nga sa itinuturing nilang case closed na, ay sinunog at winasak na rin ng mga pulis ang mga ebidensyang nakuha, kasama na ang nagpapatunay na si Carmela ay ginahasa nga. Hindi kontento si Lauro Visconde sa resultang iyon at nagsimula na nga siyang hanapin ng hustisya para sa kanyang pamilya. Di tulad ng iba, sa kabila ng trahedya o masamang karanasan sa bahay na yun sa BF Home sa Parañaque, ay hindi ito kailanman naisipang ibenta ni Lauro Visconde para makamove on at makapagsimula ng bagong buhay. Sa halip ay nanatili siya sa bahay na yun
dahil sa aniya ay iyon na lang ang nagkokonekta sa kanyang pamilya. Pagkalipas ng halos 4 na taong paghahanap ng hustisya, noong ika-28 ng Abril taong 1995 ay merong isang sorpresang nagpakilalang eyewitness at siya ay si Jessica Alparo na isang self-confessed na drug addict. At ang nakakagulat na revelasyon na kanyang isiniwalat ay hindi basta-basta ang mga sospek na itinuro niya dahil ang mga ito ay nagmula sa pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang mga pamilya noong mga panahon na yun. Sila ay kinabibilangan ng 8 katao na pinamumunuan ni Hubert Webb na anak ni PBA legend at dating senador Freddie Webb. Nang himasok na rin ng NBI sa kasong ito at naging celebrity case na rin kung saan nape-pressure na rin sila na magsimula muli sa simula sapagkat inaabangan na ng buong Pilipinas ang kaso na kino-cover ng halos lahat ng media platform sa bansa. Minsan pa nga itong nabansagang trial of the century. Ayon pa sa pahayag ni Alparo, noong gabi bago ang pagpaslang sa mag-iina ay kasama siya ng mga sospek na nakikipag-session ng bawal na gamot. At ang mastermind nga ng krimen ay si Hubert Webb. Ayon pa kay Alparo, ang orihinal na plano nila ay dapat gagahasain lang ang panganay na anak ni Lauro Visconde na si Carmela. Subalit humantong iyon sa pagkakapaslang nga sa mag-iina. Habang patuloy ang paglilitis, noong taong 1998, si Lauro Visconde ay naging instrumento na o naging sundalo ng hustisya dahil siya ay naging founding member ng Volunteers Against Crime and Corruption o BACC. Kasama ang kapwa founding members na sina Dante Jimenez, Martin Diño at Cory Quirino ay bumuo sila ng anti-crime watchdog group kung saan ang mga naging miyembro nila ay mga kapamilya ng mga naging biktima ng heinous crimes. Mula sa trahedyang pumatay sa mga pangarap ni Lauro Visconde ay isinilang naman ng isang taong handa makipaglaban para makamit ang hustisya ng lahat nang walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. At simula noon, ang BACC ni Lauro Visconde ay tumutulong sa lahat ng nangangailangan ng kanilang serbisyo at sila'y patuloy na aktibo magpasa hanggang ngayon. Buwan ng Enero taong 2000 nang mahatulan ang mga sospek na itinuro ni Jessica Alparo. Si Hubert Webb at ang kanyang mga kasama ay nahatulang mabilanggo ng habang buhay. Taong 2001, bilang tulong na rin kay Lauro Visconde, siya ay na-appoint ni Pangulong Arroyo bilang board ng Continental Broadcasting Corporation o ang kumpanya ng IBC-13 at nagpatuloy ang kanyang kampanya para makamit ang hustisya ng mga taong nangangailangan nito. Samantala, pagkatapos mahatulan ng mga sospek sa pagpatay sa kanyang mag-iina, ang mga ito ay hindi tumigil sa pag-apela sa kaso pero ang hatol ay lalo pang pinagtibay ng Court of Appeals noong Disyembre ng taong 2005. Subalit palibhasa ay may mga impluwensya, hindi pa rin sumuko ang mga pamilya nito sa pag-apela hanggang sa noong taong 2007 ay nagtagumpay silang dalhin ang laban sa kataas-taasang hukuman. Sa panibagong investigasyon na naman at masusing pag-aaral, noong ika-14 ng Disyembre taong 2010 ay napagkasunduan ng mga hurado ng kataas-taasang hukuman sa botong 7-4 ay binaligtad nila ang naunang hatol na guilty ng dalawang mas mababang korte kung saan naunang nilitis ang mga salarin. Napawalang sala nga sina Hubert Webb at ang kanyang mga kasamahan sa anila ay dahil sa kabiguan ng prosekusyon na patunayan ang kanilang pagkakasala na lampas sa makatwirang pagdududa. Sapagkat wala na silang maipakitang ebidensya dahil ang mga ito nga ay sinunog at winasak na ng mga pulis sa unang bahagi pa lang ng investigasyon, lalo na yung may kinalaman sa panggagahasa. Hindi pa rin sila kumukuha ng DNA samples noong mga panahon na yun nang maganap ang krimen. Kaya't pagkalipas ng halos 2 dekada ay talagang wala na silang may ipresenta pa ng mga ebidensya. At sa panahon din na ito ay napatunayan ng korte ang kahinaan ng testimonya ng saksing si Jessica Alparo at iba pa. Kaya't sa pagkakalaya ni Hubert Webb at iba pa niyang mga kasamahan ay si Jessica Alparo naman ang hinanting ng mga ito upang makaganti na siya namang kakasuhan nila. Habang si Lauro Visconde na noon ay 71 taong gulang na nang mapawalang sala ang mga akusado ay naghain pa ng mosyon ng 2 magkasunod na taon, ngunit ito'y binaliwala lang ng korte at siya ay wala nang nagawa pa kundi ang lumuhan na lang. Hindi dahil sa nangyari sa kanyang pamilya
kundi dahil nangyari na nga ang kanyang kinakatakutan, ang kawalan ng katarungan dito sa bansa. At siya ay di na muling nanawagan pa. Siya ay namuhay na lang ng pribado at nagpatuloy sa pakikipaglaban para sa mga taong naghahanap ng hustisya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Siya ay maka-4 na beses na nakaligtas sa atake sa puso dahil pa rin sa kanyang edad, at noong ika-13 ng Pebrero taong 2016, sa kanyang ika-5 atake sa puso ay hindi na nakaligtas pa si Calogro Vizconde. At sa wakas, pagkatapos ng 25 taong pakikibaka sa hustisya ng kanyang pamilya, ay makakasama ni Renia ang mga ito sa paraiso. Si Calogro Vizconde, na isang huwarang ama na walang ninais kundi ang kabutihan ng pamilya, na pinagkaitan ng kapalaran matapos itong kuhanin sa kanya sa pinakamasakit na paraan. Subalit mula dito ay isinilang ang isang mandirigma na nakikipaglaban para sa hustisya, kung saan di mabilang na mga tao, lalo na mahihirap, ang natulungan niyang makamit ito. Siya ay pumanaw sa edad na 77 taong gulang. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Manila Memorial Park sa Parañaque City, kapiling ang kanyang mag-iina, at sila ay magkakasama na muli hanggang sa wakas ng panahon. Ang kabaitan at katarungan ay hindi magkasing kahulugan. Maging mabait at magtrabaho naman para sa hustisya, dahil wala talagang hustisya kung walang katotohanan, at walang katotohanan malibang kung may bumangon upang sabihin ang totoo. Ikaw kaibigan, isa ka rin bang biktima ng kawalan ng katarungan? Naniniwala ka ba na ang hustisya ay parangalang ba talaga sa mayayaman? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!